Nandito yung fuel gauge natin, no? Ayan. Ito kasi nag-iiba eh. Pero madalas na makikita mo sa fuel gauge may F at E. Full empty. Ayan. So yun lang din naman. Pagka, ito kasi naka-bar type siya. Oh. Pag yung bar niya umabot sa E, ibig sabihin nun, paubos na yung gas natin. Kaya nilagay ko ng, nagpakarga tayo ng gas. Ayan. So, yun ang mga gauge dyan. Yun lang naman. May gusto kong tanong? Wala. Okay. Sige, basta pag may tanong ka. Punta tayo dito sa steering wheel muna. Yan. So, ang ating steering wheel, i-detail ito, no? Ayan, tingnan mo siya. Ayan, may ano dito, may lever dito. Pag kinalabit mo yan, pwede mo siyang itaas. Pwede mo siyang ibaba. Ayan, depende, no? Pagka medyo sobrang lapat yung ano mo, medyo malapit, pwede mo itaas. Yan, tapos ibalik mo. Yan, okay. So, yun ang nandito sa steering wheel. Tapos, mga controls dito, ma'am, sa mga ano lang yan, sa infotainment lang yan. Katulad sa radyo, no? Ayan. Yan lang din naman. Yung busina natin nandito sa gitna. Ayan. Ayan, ganoon lang pag busina. Iwasan mo na. Matagal na naka-pisil sa, sa toggle kasi, siyempre, baka may magalit sa atin, ano. Tapos yung ating gamit ngayon ay keyless, no? Ayan. Dipindot. Push start button lang siya. Pag bubuhayin ang makina or papatayin, tagi-isang pindot lang. Okay. Katulad nito, buhay yung engine natin, ano? Actually, dito mo makikita, malalaman kung naka-on ang engine or buhay o maandar. Ito, sa RPM. Pag patay ang makina, nandun yan sa zero. Kaya, kasi may mga sasakyan na hindi mo pakinig yung tunog ng makina eh. So makikita mo sa RPM, ganyan, above zero, buhay yun. Papatayin ko yung makina, isang pindot. Ayan, patay na siya. Nasa zero. Pag bubuhay yung mga engine, isang pindot lang din. Pero make it sure na naka full clutch ka. Okay, ang tawag dito sa pedal na to ay clutch. Ito. Ayan, hindi mag-i-start ang sasakyan natin sa manual kung hindi mo siya i-full clutch, kung hindi mo siya ipe-press hanggang sa flooring, no? Ayan. So, i-try kong pindutin, na without pressing the clutch. Okay. So, hindi siya nag-start, no? Pinindot ko na siya ng isa pa. Hindi siya nag-start din. Pindutin ko ulit. Hindi siya nag-start, no? So, long press hanggang sa flooring. Yung maramdaman mo yung flooring. Tapos, pindutin mo ng isa. Yan. Okay, so ganun pagpapa-start, no? Ng manual. Okay. Sa automatic naman, pagka yun sa inyo, disusi, no? Ayan. Mas maganda doon, kasi wala namang clutch ang automatic. Brake ang ipe-press mo din saka mo i-start. Kasi umaandar. Okay, basta bago mo i-start, laging sa brake ang paa, kung automatic na. Yan. Pag sa automatic set, dalawa lang yung apangan. Dalawa lang ang pedal, brake at gas. Okay, so dito sa manual meron tayong clutch, brake at gas or accelerator. Ganun ang pag-start, no? Kasi pag namatayan ko ng makina, let's say namatayan ka ng makina, no? Full clutch din, pindot. Ayan. Kasi hindi natin maiwasan yun, siyempre nag-aaral, ano? Ayan. So yun ang nangyayari sa manual. So anyway, ito yung hazard natin. Hazard ang tawag dyan. Ayan, may indicator ka rin makikita. Ayan. So, ang hazard ginagamit lang yun pag emergency. Kunwari, may dadaling kang pasyente sa hospital or may nangyaring emergency sa'yo, nasiraan ka ng kotse, nasa tabi ka, hazard mo. Huwag kang mag-hazard pag tumatakbo. Or kahit umuulan pa yan, huwag kang mag-hazard. Kasi once na gumamit ka ng signal turn, tingnan mo, magsisignal ako pa kaliwa. Ayan. So, hindi mo malalaman, naka-disable yung signal turn natin eh. No, unless kung papatayin mo yung hazard mo. Ayan. Okay, malilito yung yung mga sasakyan na nasa likod mo o harap kung saan ka pupunta. Ayan. So, ganun ang gamit ng hazard lights. May gusto ko itarong dito, mamala naman. Okay, dito, ito yung mga controls ng aircon. Ito kasi digital eh, yung iba rotary type. So, depende sa sasakyan,
So, nag-iiba.